Sa Amerika, isang lalaking nasunog at nabura ang muka ang nakatakdang sumailalim sa face transplant. Nakatutok si Michael Fahati. Ganito ang itsura ni Dallas bago masunog ang mukha noong November 2008. Ito na siya ngayon. Ang mukha niya, literal na nabura nang makuryente habang nagpipinturo sa isang simbahan. Nakomato siya at nanatili ng 9 na buwan sa ospital. Kailangan din niyang sumailalim sa mahigit 20 operasyon. There's a lot of therapy involved in regaining that mobility and that feeling. I will eventually gain feeling in my face again, and at present I have none. Ang magandang balita, kwalipikado si Dallas para sa isang face transplant. The fact that he's even available and alive and walked out of the hospital to be put on this list is a story in and of itself. When he first came in, this was one of the most devastating injuries that anybody has ever seen. Pambihira pero makailang beses na ring nagawa ang face transplant procedure. Kamakailan lang sa Spain, humarap sa publiko ang kauna-unahang sumailalim sa full face transplant sa mundo. Ang mukha ng donor, literal na ikinabit sa mukha ng lalaki. Nawasak ang mukha niya ng aksidenteng mabaril ang sarili. At noong isang taon, tagumpay rin ang partial face transplant sa Amerikanang si Connie Culp na binaril sa mukha ng kanyang mister. Ngayon, nagpapalakas ng katawan si Dallas bilang paghahanda sa kanyang face transplant. Sakaling magtagumpay iyon, sasailalim pa siya sa ilang buwang therapy. Kabado raw siya, pero excited. My motivation, other than my daughter, which is my prime motivation, is my faith. Michael Fahati, nakatutok, 24 oras. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Umabot na po sa 15 bilang ng mga patay bunsod ng superbagyong Juan. Libo-libong pamilya ang naapektuhan na. Kabilang sa mga tutulong sa mga biktima ng bagyo ay ang US Marines. Nakatutok si Steve Dairisan live mula sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Steve? May katatapos nga lamang ng pulong nitong US Marines kasama yung ilang opisyal ng AFP para plansyahin yung detalye dun sa tulong na ipapaabot nila dun sa mga nasalanta ng bagyo. At dahil hindi pa nga tuloy nakakalabas ng bansa itong si Bagyong Juan, ay patuloy din, Mike, yung pagtaas ng bilang nung nalagasan ng buhay, gayon din yung pinsala naman sa mga ari-arian. Sa pinakahuling update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot na sa 63,437 families o 332,299 katao ang naapektuhan ng Bagyong Juan sa 21 probinsya sa Regions 1, 2, 3, 4A, Cordillera Autonomous Region at NCR. Mahigit 2,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mahigit 70 evacuation center. 15 na ang kumpirmadong patay, habang 20 naman ang sugatan. Umabot naman sa mahigit 4 billion pesos ang pinsala sa agrikultura, infrastruktura sa Regions 2 at CAR. Samantalang ongoing na ang power restoration sa Regions 1, 2 at CAR. Pero maraming lugar pa rin daw ang walang supply ng kuryente. Ang iba naman, sadyang pinutol muna ang supply para na rin sa kanilang kaligtasan. 15 road sections pa rin ang sarado, kabilang ang 3 sa Apayao, 1 sa Baguio City, 5 sa Benguet, 1 sa Kalinga, 3 sa Mountain Province at 2 sa Ifugao. Ito'y bunsod pa rin ng mga natumbang poste ng kuryente at mga puno. 6 na road section naman ang sarado dahil sa mataas na level ng tubig, kabilang dito ang sa Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, Isabela at Aurora. Umabot kami doon sa Palanan, Makunakon, and Dibilacan. Naabot kami sa probinsya ng Cagayan at saka yung Isabela. So nakita namin yung devastation. Talagang miserable ang buhay nila doon, yung 3 munisipyo na yun sa coastal town ng Isabela. Pasado alas 11 ng umaga nang dumating ang US Marines dito sa Office of Civil Defense, kung saan nagkaroon ng closed-door meeting kasama mga opisyal ng AFP. Napagkasundoan sa pulong ang pagbigay ng humanitarian aid sa mga biktima. Handa ring magpahiram ng air assets ang US Marines para mapadali ang pagpaparating ng tulong gaya ng relief goods, gamot at damit para sa mga nasalanta ng bagyo. We stand always ready to provide whatever assistance has been asked of us. But in order to do that, the authority has to be given to us by U.S. Pacific Command. We currently have a humanitarian assistance survey team on the ground up north to kind of assess the damages. But that is only for our own situational awareness to see what kind of relief and aid could be asked of us and what we may be able to support if tasked by U.S. Pacific Command. Yung aking national pride, lulunukin ko sandali dahil kailangan ko na i-transport yung kailangan ng DSWD. So C-130 bukas to Kawayan,
Kawayan, ibaba yung mga relief goods doon, chopper ng US Forces. Mike, bukas ka ng umaga itutulak itong US Marines kasama yung AFP para makapaghatid na ng tulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Partikular nilang unahin yung pamamahagi naman ng relief goods. Samantala, Mike, yung ibinigay nating update mula rito sa NDRRMC ay magiging huli na muna para sa araw na ito. Medyo magpapahinga raw muna ang ilan sa kanila, lalo't ilang araw din na pagod at puyata sa pagmumonitor kay Bagyong Juan. Pero bukas daw ng umaga ay nakahanda na sila muling magbigay ng update. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa NDRRMC. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan. Susunod! Manny Pacquiao ninong sa kasal ng kanyang tagapayong si Michael Kons. Eksklusibo, Presidential Stylist Liz Uy. Sasagutin na kaya ang isyong tungkol sa pagkakaugnay sa kanya kay Pangulong Aquino? Abangan ninyo dito sa 24 oras.